Hindi ka pa ba nakakapunta sa Clark Safari? O naghahanap ka ng magandang mapapasyalan? Tara, samahan nyo kaming i-explore ang magandang lugar na ito na siguradong magugustuhan ng mga bata at ng mga matatanda. Game! Located ang Clark Safari Adventure Park sa Mabalacat, Pampanga. Isa sa nagustuhan namin sa lugar na ito ay malaki ang parking space nila. Makikita nyo yun dito sa background namin sa likod. Di ka rin mamumroblema pagdating sa pagkain. Dahil pagpasok nyo dito ay may makikita kayong mga iba't ibang stall na kung saan ay pwede kayong bumili ng makakain. Ito nga pala ang itsura ng entrance nila. Napakaganda at napakalinis. Instagrammable nga ang datingan. Kaya pagpasok pala ay amazed na kami at tuwang-tuwa ang mga bata. At bago kayo papasukin sa loob, syempre pupunta muna kayo sa ticketing booth na kung saan ay dito kayo magbabayad ng entrance fee. Ang adult fee ay 499 pesos. Sa mga kids naman ay 399. Wala namang bayad yung mga 2 feet and below na mga bata. Magtingin din kayo sa Klook kasi minsan meron din silang mga pa-promo at medyo mababa yung rate nila doon. Ang opening hours nga pala nila ay 8 AM hanggang 6 PM. Nag-picture taking muna nga pala kami bago kami pumasok. Pagpasok nyo dito sa entrance ay may sasalubong sa inyo na staff at ipapakita ninyo ang inyong receipt. Makikita nyo kagad sa loob yung mga giant na elephant at iba't ibang klase pang animals. Pwede din kayo sumilong o umupo dito kung kayo ay pagod na sa paglalakad sa loob ng park. Syempre dahil kararating lang namin, kailangan naming i-explore ang buong park. Maaga rin kayo pumunta para hindi masyadong mainit. Nakarating kami dito ng mga around 10:30 AM kaya talaga namang patirik na ang araw. Kaya wag niyong kalilimutang magdala ng hat o sombrero. Pwede din naman kayong magdala ng umbrella. Meron ding directory dito para guide ninyo pagpasok nyo sa loob ng park kasi masyadong malaki ito. At ito nga pala yung view papunta sa lagoon. At meron ding pa cherry blossom na design dito sa loob kaya feeling mo nasa Korea ka. Meron din ditong place na kung saan ay matutuwa ang mga bagets dahil pwede silang magpa-picture or umupo sa mga turtle. Talaga namang dinesign ito para sa mga bata para sobra silang mag-enjoy at hindi sila mainip sa kakalakad sa loob ng park. Meron din kami ditong nakita na iba't ibang klaseng manok. Merong native at meron ding imported. Meron ding mga baby turtles. Nakakatuwa dahil iba't iba yung sizes nila. Merong small, may medium at merong large. Imported daw ito at ito ay African spurred. At meron din kaming nakitang crocodile dun sa gilid. Sabi nung nag-aalaga sa kanya ay medyo matapang at mailap daw tong crocodile na to kaya nakabukod siya sa iba. Meron din kaming nakitang iguana. Nakakatuwa kasi kakaiba yung itsura niya. At dito sa kabilang side ay fordanga nga ang peg nung isang crocodile. Grabe ang tagal niya yung ginagawa at hindi siya nangangawit. Nung nag-aalaga sa kanya ay ganyan daw ang mga crocodile kapag naiinitan. Nakaseparate nga pala yung isang crocodile na yun dito sa mga kasamahan niyang saltwater crocodile dahil hindi daw siya marites. Pero sabi nung nag-aalaga sa kanila kaya daw siya nakabukod ay dahil masungit daw yung crocodile na yun at parang siya yung leader ng mga crocodile na yan. Kumbaga sa tao, parang bida-bida, buwaya, just lang. Uy, joke lang yun, Mr. Nga Crocodile. Dito naman sa isang banda ay makikita nyo yung mga giant na mga elephant na kung saan ay pwede kayong magpa-picture. At meron ding mga close-up look ang mga iguana. Ayan o, ang cute nila. Cute nga ba? Parang nakakatakot. Nakakita rin kami dito ng great white pelican. Ang cute-cute niya sa personal at hindi siya gumagalaw. For the serious mode, si Ate Pelican. Meron ding tiger dito na kung saan ay pwede kang magpa-picture. Sabi naman dito ay safe naman daw itong tiger na to basta meron siyang feeding bottle sa kanyang bibig. Gusto din sana naming magpa-picture sa kanya pero naisip ko paano na lang kung naubos yung kanyang milk. Kaya nagpaka-safe na lang kami at nakakita kami ng bisiro. Katapos nun ay nakakita rin kami ng fluffy bear cat. Medyo scary lang ng konti yung itsura niya at parang nakakatusok yung kanyang mga mustache. Pero friendly naman
siya. Katapos nun ay pumunta naman kami sa mga birds. Ang daming mga ibon dito at pwedeng-pwede kayong magpa-picture. 50 pesos nga pala ang bayad sa bawat pagpapapicture nyo dito sa kanila. Friendly naman sila at pwedeng hawakan, wag ka lang magpapatuka. Meron nga akong napusuan dito at balak ko sana siyang piliin para magpa-picture kaming dalawa. Pero nung lumapit ako sa kanya, ayun na nga ang nangyari. At syempre dahil gusto ko siya, ay sinubukan ko ulit na tumabi sa kanya. Ay, nagulat ako. Naramdam niya sa akin na hindi niya yata ako gusto. Yung color white na lang ang pinili ko. Mukha siyang mabait. At ayan nga, nag-picture-picture kami. Pero ilang sandali lamang ay... Yung ano mo, yung bracelet mo. Kinakain na yung ano ko. Yung bracelet ako, nano yung bracelet. Kaya wala akong nagawa kundi itago na lang ang aking bracelet at buti ay meron pang natira. Nilipat siya sa ibang posisyon pero yung necklace ko naman yung punteriya niya. Ang next target naman pala niya ay yung hat ko. Yung tama na ay sobrang nag-enjoy pa rin ako. Kakaibang experience kaya to lalo na yung maputulan ka ng bracelet. Kaya ang advice ko lang sa inyo kapag magpapapicture kayo sa kahit na anong hayop ay tanggalin nyo yung mga mahalagang bagay o mga alahas ninyo. Para sa safety ninyo at safety din ng mga animals. Pagkatapos naming magpa-picture taking sa mga birds ay meron naman kaming nakitang ostrich. Siyempre ang haba ng liig niya at tuka siya ng tuka. Natatakot kaming lumapit sa kanya. At dahil tuwan-tuwa ako sa kanya kahit na medyo natatakot, trinay ko siyang hawakan. Feeling ko naiinis na siya sa akin. Marami pa kaming pinuntahan at sobrang laki kasi nitong Clark Safari. Kaya abangan nyo yung part 2 natin sa aking next vlog. Thank you for watching!